Hey guys, kamusta kayo? Welcome sa ating channel. Para sa araw na to, may inihanda akong isang kwentong medyo naiba. Isipin nyo to, isang estudyanteng laging puyat, pagod sa paggawa ng plate, at isang gwardyang laging nagmamasid, seryoso, matipuno, at laging nasa anino. Lahat tayo dumaan sa pagod ng eskwela, pero paano kung yung Kuya Guard na tagabantay mo ay siya pala ang magiging dahilan ng mas matindi mo pang pagkapuyat? Paano kung ang mga tinginan sa gabi ay maging mas mainit pa sa kape mo sa umaga? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang proyektong kailangang gawin at sa isang modelong hindi inaasahan. Kaya kung handa ka nang marinig ang isang kwentong bawal pero masarap, simulan na natin. Amoy papel, pandikit, at lumang kape ang bumalot sa hangin ng studio. Para kay Megs, ito na ang amoy ng pagkabigo. O mas tama, amoy ng isang 2.50 na grado kung hindi siya kikilos. Ang mga fluorescent lights sa itaas ay matagal nang sumusuko. Ang isa sa tapat ng kanyang drafting table ay parang sirang plaka, aandap-andap, nagbibigay ng parang strobe light effect sa kanyang mga gamit. Isang maliit na architectural model ng isang museum na gawa sa balsa wood, mga nagkalat na technical pen at ang mantsa ng kape sa kanyang blueprint na kanina pa niyang tinititigan. Hating gabi na, o baka lampas pa, wala nang pakialam si Meg sa oras. Ang alam lang niya, kailangan niyang matapos ang plate na ito bago mag-Biyernes, at sa bawat minutong lumilipas, mas lumalayo ang posibilidad na yon. Mainit sa loob ng studio, o baka siya lang ang nagiinit sa stress at sa pangatlong tasa ng kape. Ang itaas na 2 butones ng kanyang puting polo na technical drawing uniform nila ay nakabukas, hinahayaang makahinga ang kanyang dibdib. Kitang-kita ang manipis na patong ng pawis sa kanyang balat. Hindi ito maskulado, malayo sa katawan ng mga varsity player, pero halatang alaga. Lean and firm. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay bago tuluyang sumuko sa pagod. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa malamig na ibabaw ng drafting table. Ang kanyang braso ay yakap ang isang rolyo ng tracing paper. Saglit lang, pinangako niya sa sarili. Isang 5-minute na idlip lang. Ang 5 minutong iyon ay naging 1 oras. Ang kanyang paghinga ay malalim at pantay, at sa kanyang panaginip, hinahabol siya ng isang dambuhalang T-square na may mukha ng kanyang terol na profesor, si Gining Velasco. "Reyes, saan ang perspective mo?" sigaw nito. Isang matalim na ilaw ay tumama sa kanyang mukha. Nagising si Megs na parang binuhusan ng malamig na tubig. Napabalikwas siya ng upo, natumba ang kanyang upuan na may malakas na kalabog na umalingaungaw sa buong studio. "Ano? Ha?" Napakusot siya ng mata, sinisilag ang iyaw. Sa likod ng maliwanag na sinag ng flashlight, isang anino. Isang malaking anino. Matangkad ito, malapad ang balikat, at nababalutan ng isang pamilyar na uniforme. Nang bahagya nitong ibinaba ang ilaw, doon nakita ni Megs ang mukha ng bagong CQ. Hindi pa niya ito nakita dati. Ang dating guard sa night shift, si Mang John, ay isang matandang lalaki na laging may baong candy at kwento tungkol sa kanyang mga apo. Itong bago, bata pa, siguro mga nasa 20 medya. Maganda ang tindig, at kahit na nakatago sa ilaw, ramdam ni Megs ang bigat ng tingin nito. Ang kanyang buhok ay malinis ang gupit, at ang kanyang asul na uniforme ay plantsadong-plantsado. "Sir, closing na po ang building." Ang boses ay malalim at walang emosyon. Hindi galit, pero hindi rin naman pala kaibigan. Para lang itong nagsasabi ng isang katotohanan na hindi pwedeng pagtalunan. "Ay, oo kuya, sorry po," agad na sabi ni Megs, natataranta. Pinulot niya ang kanyang upuan habang mabilis na nililigpit ang kanyang mga gamit. Ang kanyang puso ay kumakabog, sa gulat, sa hiya. Tatapusin ko lang sana to. Saglit lang." Ang guard na may pangalang R. Santiago na nakaborda sa uniform niya ay umiling. "Bawal na po dito, sir. 10:00 pa lang po, sarado na dapat to." "Shit!" bulong na si Megs. Sa kanyang pagmamadaling ayusin ang mesa,
Nasagi ng kanyang siko ng isang maliit na plastic container. Narinig niya ang nakabibinging tunog ng daan-daang drafting pins na tumatalsik at kumakalangsing sa sahig na semento. Pakshit! Napasigaw si Migs. Napasabunhan sa kanyang buhok. Hindi naman ngayon. Tumigil ang guard sa paglalakad. Tinitigan nito ang kumikinang na dagat ng pin sa sahig. Si Migs ay napaluhod. Handa ng isa-isahing pulutin ng mga ito. Pakiramdam niya ay mauiyak na siya sa frustration. Bumuntong hininga ang guard. Isang mahabang at pagod na buntong hininga. Inilagay nito ang kanyang flashlight sa ibabaw ng isang mesa at sa gulat ni Migs, lumuhod din ito. Ang ilaw mula sa flashlight ay tumama ng pahiga, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanilang dalawa. Habang yumuyuko si Rafa para simulang pulutin nito, biglang napatingin si Migs, hindi sinasadya. Ang uniforme ni Rafa ay planchado, pero sa paggalaw nito, bumabakat ang kanyang katawan. Matipuno. Hindi siya maskulado na parang bodybuilder, pero siksik, malakas, at kitang-kita ang hugis sa ilalim ng tela. Ang asul na slacks nito ay bahagyang bumanat sa kanyang hita at ang ilaw mula sa flashlight ay tumama sa isang partikular na anggulo. Kitang-kita ang umbok ng pagkalalaki nito. Isang malinaw na umbok. Nalunok si Migs. Naramdaman ang biglang pag-init ng kanyang leeg at ingili. Mabilis niyang imiwas ang tingin at tumuon sa mga kumikinang na pin sa sahig, pulit na bumalik sa ulirat. Diyos ko Migs, mga pin. Ang pulutin mo, yung mga pin. Ako na dito sa banda rin, sabi nito. Ang boses ay mas malumanhan na, pero mababa pa rin. Naku kuya, wag na, okay lang, sabi ni Migs. Ang boses ay bahagyang pumiyak. Lalo siyang nahiya at ngayon mas kalat ang isip. Isang estudyanteng buraha nga, nag-aabala pa ng CQ. Hindi sumagot ang R. Santiago. Sinimulan lang nitong pulutin ang mga pin. Ang kanyang malalaking daliri ay maingat na kinukuha ang mga maliliit na metal. Nag-umpisa na ring mamulot si Migs. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ping, ping ng mga pin habang binabalik sa lalagyan. Nagtagpo sila ng kamay sa pag-abot sa isang pin. Ang banat ni Migs ay dumalip sa ibabaw ng palad ng guard. Isang saglit lang yon, pero parang kuryente ang dumaloy sa kanyang ulirat. Ang kanyang mga daliri ay payat at may mantsa ng ink. Ang kamay ng guard ay malaki, magaspang sa mga kalyo at mainit. Isang kakaibang init na tila bumalot sa buong palad nito. Mabilis binawi ni Migs ang kanyang kamay. Sorry. Okay lang, sagot ng guard. Natapos silang mamulot sa katahimikan. Tumayo ang guard at inabot si Migs ang lalagyan na halos puno na ulit. Wala na bang naiwan? Umiling si Migs. Wala na po kuya. Grabe, pasensya na po talaga. Nagsimula na naman siyang dumaldal. Isang senyales ng kanyang kaba. Kasi tong plate namin, si Ma'am Velasco, yun na po, yung terror na professor, sa kanya to. Kailangan perfect. Tapos, yun na, nagpagabi ako, hindi ko na malayan yung oras. Ang guard na pinangalan na ni Migs sa isip niya bilang si Rafa mula sa R. Santiago ay nakikinig lang. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Hindi siya mukhang naiinis, pero hindi rin naman mukhang interesado. Tumanggulag ito. Napansin nito ang isang bagay sa sahig malapit sa paa ni Migs. Dinampot kito ayon. Ang kanyang university ID. Inabot ito ni Rafa kay Migs. Tibignan niya ang sariling litrato. Isang haggard na mukha na may malalaking eye bags. Salamat Kuya Rafa. Bahagyang kumunot ang noo ng guard. Rafa? Ay, sorry. R. Santiago. Nabasa ko lang. Pasensya na. Isang saglit na katahimikan. Tinitigan siya ng guard. At sa isang iglap, parang may nagbago sa mga mata nito. Isang maliit, halos di halatang kurba sa gilid ng kanyang labi. Rafa na lang, sabi nito. Rafael. Sige na sir, ilak ko na to. Sige po. Salamat ulit Rafa. Mabilis inisukbit ni Migs ang kanyang bag. Dinala ang kanyang model at nagmamadaling lumabas ng studio. Si Rafa ay sumunod sa likod, pinatay ang mga ilaw at nilak ang pinto. Naglakad si Migs sa mahabang at madilim na pasilyo. Ang tunog lang ng kanyang sapatos ang naririnig. Ang kanyang puso ay kumakabog pa rin, pero hindi lang sa hiya.
May halong kuryosidad. Pagdating niya sa lobby, dumaan siya sa guard post. Nakita niya Rafa sa loob, umupo na sa desk nagsusulat sa logbook. Bago siya tuluyang lumabas sa malaking pinto ng gusali, lumingon si Migs. Si Rafa ay nakatingala mula sa logbook. Kahit sa salamin ng guard post, nagtagpo ang kanilang mata. Hindi umiwas si Migs, hindi rin umiwas si Rafa. Tumagal yun ng ilang segundo. Isang tahimik na pagtatagpo sa gitna ng hating gabi. Unang bumawi si Migs. Mabilis niyang tinalikuran at itinulak ang pinto palabas. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tumama sa kanyang mukha. Pero pakiramdam niya ay nag-iinit ng kanyang mga pisni. Habang naglalakad siyang palayo, pakiramdam niyang may mga matang nakabantay pa rin sa kanyang likuran. Lumipas ang ilang araw. Ang insidente ng drafting pins ay naging isang maliit na alaalang parehong nakakahiya at nakakakiliti sa isip ni Migs. Sinimulan niyang baguhin ang kanyang routine. Imbes na magpaabot ng hating gabi hanggang sa paalisin, natuto na siyang magligpit bago sumapit ang 10:00 ng gabi. Ang totoo, mas naging conscious siya sa oras. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng relos palapit sa oras ng closing ay nagdudulot ng kakaibang antisipasyon sa kanyang dibdib. "Ma'am, Pasko na po to," sabi niya sa kanyang professor isang Martes ng gabi, 9:30. "Aga mo ngayon, Reyes," puna ni Ma'am Velasco, yung terror prof niya, habang inaabot ang plate. "May himala ba?" "Nag-advance lang po, ma'am," palusot ni Migs, sabay ngiti. Paglabas niya ng studio, tahimik na ang pasilyo. Ang taning ingay lang ay ang bawat tapak ng kanyang sapatos. Pagdating niya sa lobby, nandun si Rafa sa guard post, nakatayo, kausap ang isa pang sekyo na pa-out na. Naglakad si Migs papalapit. Naramdaman ni Rafa ang kanyang presensya at lumingol ito. Ang seryosong mukha na kausap ang katrabaho ay bahagyang nag-relax. Tumanggo ito. "Good night po, kuya," sabi ni Migs. Medyo malakas kaysa sa inaasahan niya. "Ingat po, sir," sagot ni Rafa. Ang kanyang boses, gaya ng dati, ay mababa at kalmado. At yun na yun. Pero naulit yun kinabukasan at sa susunod na gabi. Isang simpleng palitan na good night at ingat. Pero para kay Migs, ang simpleng palitan na yun ay nagiging highlight ng kanyang gabi. Sinimulan niyang mapansin ang mga bagay na hindi niya nakikita dati. Ang paraan ng pagtayo ni Rafa, laging tuwid ang likod, ang tunog ng kanyang mga susi kapag naglalakad, isang malumanay na kalansing, ang pagiging metikuloso nito sa logbook. Isang gabi, Biyernes, medyo natagalan si Migs. 10:00 na siya natapos. Siya na lang ulit ang tao. Habang pababa siya sa hagdan, narinig niya ang pamilyar na tunog ng rubber shoes sa semento. Sa ibaba ng hagdan, sa lobby, nandun si Rafa sa guard post, nakatayo, kausap ang isa pang sekyo na pa-out na. Naglakad si Migs papalapit. Naramdaman ni Rafa ang kanyang presensya at lumingon nito. Ang seryosong mukha na kausap ang katrabaho ay bahagyang nag-relax. Tumanggo ito. "Good night po, kuya," sabi ni Migs. Medyo malakas kaysa sa inaasahan niya. "Ingat po, sir," sagot ni Rafa. Ang kanyang boses, gaya ng dati, ay mababa at kalmado. At yun na yun. Pero naulit yun kinabukasan at sa susunod na gabi. Isang simpleng palitan na good night at ingat. Pero para kay Migs, ang simpleng palitan na yun ay nagiging highlight ng kanyang gabi. Sinimulan niyang mapansin ang mga bagay na hindi niya nakikita dati. Ang paraan ng pagtayo ni Rafa, laging tuwid ang likod, ang tunog ng kanyang mga susi kapag naglalakad, isang malumanay na kalansing, ang pagiging metikuloso nito sa logbook. Isang gabi, Biyernes, medyo natagalan si Migs. 10:00 na siya natapos. Siya na lang ulit ang tao. Habang pababa siya sa hagdan, narinig niya ang pamilyar na tunog ng rubber shoes sa semento. Sa ibaba ng hagdan, sa lobby, nandoon si Rafa. Nag-aantay. "Sir, closing na," sabi nito, pero walang flashlight na nakatutok sa mukha niya. "Ay, oo, sorry Rafa, pababa na ako."
Sabi ni Migs, bumibilis ang tibok ng puso nang marinig ang sariling binibigkas ang pangalan nito. Okay lang, sagot ni Rafa. Akala ko nakatulog ka na naman. Natigilan si Migs. Naalala mo yun? Hindi sumagot si Rafa. Gumiti lang ito, yung maliit na kurba sa labi na nakita niya nung unang gabi. Sinabayan niya tong maglakad palabas ng building. May naiwan ka pa? Tanong ni Rafa nang nasa labas na sila. Wala na, sabi ni Migs. Tapos, isang ideya ang pumasok sa isip ni Migs. Isang ideyang medyo kaduda-duda. Ay, teka! Kinapa niya ang kanyang bulsa. Shit! Yung tumbler ko! Naiwan ko sa studio! Tumaas ang kilay ni Rafa. Tumingin ito sa relos. 10:15 PM. Pasensya na, kailangan ko lang balikan. Mahal yun eh. Pagdadahilan ni Migs. Bumuntong hininga si Rafa pero pinagbuksan siya ulit ng pinto. Sige po, bilisan nyo lang sir. Kailangan ko nang ilak yung main. Salamat! Mabilis na tumakbo si Migs pabalik sa studio. Ang totoo, ang tumbler niya ay nasa loob ng kanyang bag. Pero ang 5 minutong dagdag na yon, ang pagbukas ni Rafa ng pinto para sa kanya, ang pag-antay nito, ay parang isang maliit na tagumpay. Ang mga sumunod na araw ay naging laro ng sadyaang pagpapagabi. Minsan, nakakalimutan niya ang charger, minsan, naiiwan niya ang isang libro, at sa bawat pagkakataon, nandoon si Rafa, tahimik na pinagbubuksan siya ng pinto. Minsay, may kasamang pag-iling, pero madalas, may kasamang maliit na ngiti. Isang gabi, hindi na kinaya ng sikmura ni Migs. Bandang 8:00, bumaba siya para mag-dinner. Ang paborito niyang kainan ay isang maliit na karinderya sa labas lang ng campus. Kay Aling Nena kung tawagin ng mga estudyante. Maingay sa loob. Ang amoy ng sinangag at pritong manok ay nakakalat sa hangin. Umorder si Migs ng paborito niya, siomai rice na may extra chili garlic. Umupo siya sa isang maliit na mesa sa gilid. Inilabas ang kanyang sketchbook. Habang kumakain, nagsimula siyang mag-drawing. Idinrawing niya si Aling Nena habang magigisa. Ang pusa na natutulog sa ibabaw ng sakong bigas. Ang mga estudyanteng nagtatawanan sa kabilang mesa. Nasa kalagitnaan siya ng pag-sketch sa pusa nang may pumasok. Napatingala si Migs. Si Rafa. Tumigil ang mundo niya saglit. Wala ang kanyang asul na guard jacket. Wala ang kanyang batuta at radyo. Nakasuot lang siya ng itim na combat boots, ang kanyang asul na slacks at isang puting undershirt. Isang simpleng puting t-shirt na hapit sa kanyang katawan. Doon nakita ni Migs ang totoong hubog nito. Ang malalapad na balikat, ang matipunong dibdib at braso. Mas bata itong tingnan, mas accessible. Pawis ang kanyang buhok sa gilid, halatang galing sa pag-iikot. Hindi siya napansin ni Rafa. Dumiretso ito sa counter. Aling Nena, isa pong tapsilog. Take out na lang. Habang nagaantay si Rafa, sumandal ito sa pader malapit sa pinto. Nakatalikod kay Migs. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa. Hindi napigilan ni Migs ang sarili. Mabilis niyang nilipat ang pahina ng kanyang sketchbook. Ginamit ang kanyang pinakamabilis na 6B pencil. Sinimulan niyang i-trace ang postura nito. Ang linya ng kanyang leeg, ang kurba ng kanyang likod pababa sa kanyang baywang. Ang paraan ng paghawak niya sa cellphone, ang tensyon sa kanyang mga balikat. Nakatitig siya ng mataman, sinusubukan kabisaduhin ang bawat detalye. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi sa kaba, kundi sa tuwa. Eto na, Joe, sabi ni Aling Nena. Naputol ang pag-drawing ni Migs. Inabot ni Rafa ang bayad. Kinuha ang maliit na plastic bag. Lumingon ito para umalis, at ang landas niya palabas ay eksaktong dadaan sa tabi ng mesa ni Migs. Huli na ang lahat. Sinubukan ni Migs na isara ang sketchbook, pero nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Rafa ang hawak ni Migs.
Nakita niya ang drawing. Tumigil si Rapa sa paglalakad. Si Migs ay parang gustong maging invisible. Pakiramdam niya ay nahuli siyang nagnanakaw. Tinitigan ni Rapa ang drawing. Isang mabilis na sketch. Pero malinaw kung sino yon. Tumingin si Rapa mula sa sketchbook patungo sa namumulang mukha ni Migs. Isang mahabang segundo ng katahimikan. "Architecture ka nga, sir. Galing," sabi ni Rapa. Hindi ito galit. Hindi ito nangangaasar. Sinasabi niya lang ito bilang isang katotohanan. "Ay, hindi!" Mabilis na sabi ni Migs na isinara ang sketchbook ng may kalabog. "Naku kuya, sorry. Practice lang. Pambura ng inip." Tinitigan siya ni Rapa. At sa ilalim ng paputlang ilaw ng karinderya, isang bagay ang nangyari na hindi pa nakikita ni Migs dati. Ngumiti si Rapa. Isang buo, pagod, pero totoong ngiti. Umabot ito sa kanyang mga mata at biglang nagbago ang buong mukha niya. Nawala ang pagiging strikto. Lumabas ang kanyang kabataan. "Rapa pala." Inilahad ni Rapa ang kanyang kamay. Ang parehong kamay na tumulong sa kanyang pulutin ng mga pin. Si Migs na natulala sa ngiti nito ay dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. "Migs, alam ko." Kumunot ang noo ni Migs. "Ha?" "Laging Migs Reyes yung huling pangalan sa logbook. Pag 10:00 na, alam kong ikaw na lang yung kailangan kong hanapin sa studio." Binitiwan ni Rapa ang kamay niya. Ang init nito ay naiwan sa palad ni Migs. "Sige sir, balik na ako sa pwesto ko." Tumagno si Rapa at lumabas na ng karinderya, dala-dala ang kanyang tapsilog. Naiwan si Migs na nakaupo, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang siomai rice ay lumamig na. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay parang gustong lumabas. Alam niya. Alam niyang si Migs yun. Hinahanap niya ako. Binuksan niyang muli ang sketchbook. Tinitigan ng hindi pa tapos na drawing ni Rapa. Sa gilid ng pahina, idinagdag niya ang isang salita. Rafael. Lumipas pa ang isang linggo. Ang simpleng good night at ingat naging good night Rapa at ingat Migs. Ang mga palitan nila ay mas tumatagal. Minsan, inaabangan na talaga ni Migs ang 10:00 para lang makita ito bago umuwi. Isang Miyerkules ng gabi, maagang natapos ni Migs ang kanyang ginagawa. 9:00 pa lang. Pinlano niya ito. Lumabas siya ng building at nakita si Rapa na nag-iikot malapit sa lobby. "Rapa!" tawagan ni Migs. Lumingon siya, halatang medyo nagulap na makita siya ng maaga. "Oh, Migs, ang aga mo yata." "Tapos na," sabi ni Migs, kinakagat ang labi. "Naisip ko lang, kung hindi ka busy. Sa Biyernes, baka gusto mong uminom. Isang beer lang, sa may kanto, para makabawi man lang ako sa'yo sa abala ko sa'yo." Tinitigan siya ni Rapa. Tumingin ito sa relos. "Nagyayaya ka talaga, no?" Isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi niya. "Saktong-sakto, day off ko sa Biyernes." Nanlaki ang mata ni Migs. "Talaga? Pwede ka?" "Oo naman," tumawa si Rapa. Isang mahinang tawa. "Libre mo eh." Humakbang ito palakit. "Pero ngayong gabi, break ko, magdi-dinner ako. Kung gusto mo, samahan mo na lang akong kumain." Mas mabilis pa sa 4:00 ang pagtanggo ni Migs. "Sige, tara." "Saan ba? Kay Aling Nena?" "Alam mo na." Ngiti si Rapa. Naglakad sila papunta sa karinderya. Iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na ito isang aksidenteng pagkikita. Sabay silang pumasok sa loob. "2 tapsilog, Aling Nena!" Sigaw ni Rapa pagpasok. "Nako, yung sakin siomai rice pa rin," habol ni Migs. Naupo sila sa isang mesa, magkaharap.
Ito ang unang beses na nakaupo sila ng ganito. Si Rapa wala na namang jacket, nakaputing t-shirt lang ulit. Nang dumating ang pagkain, simulan silang magkwentuhan. O mas tama, si Rapa ang nagkwento. Kinuwento niya ang tungkol sa isang estudyante na nahuling nagsusulat ng vandalism sa banyo na ang sinulat lang pala ay formula ng chemistry. Kinuwento niya ang pusa sa admin building na laging nagnanakaw ng ulam ng isa pang guard. Habang nagsasalita si Rapa, hindi napigilan ni Migs na mapatitig. Pinanood siya ng Rapa habang kumakain. Ang paraan ng pagsubo nito ng kanin at tapa, diretso, walang arte. Pinanood ni Rapa ang mga labi nito. Ang kanyang ibabang labi ay mas makapal kaysa sa itaas, mamasa-masa ito. Tapos ang pusa, ang ginawa ba naman? Tumawa si Rapa at nakita ni Migs ang ngiti nito. Yung totoong ngiti na nakita niya noon, pero mas malapit ngayon, mas malinaw. Habang binubuksan ni Rapa ang kanyang bibig para magsalita ulit, tumama ang ilaw ng karinderya sa gilid ng labi nito. Nakita ni Migs ang bahagyang kislap ng laway nito. Isang maliit na kislap bago ito muling magsara ng bibig para ngumaya. Isang kakaibang sensasyon ang dumaloy sa tiyan ni Migs. Isang init, isang kiliti na hindi niya maintindihan. Hindi ito pagkadiri. Ito ay pagkaakit. Napalunok siya. Biglang natuyo ang lalamunan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang basong tubig at uminom. Migs, okay ka lang? Napatingin si Migs. Nakatigil ang pagkain ni Rapa, nakatitig sa kanya. Ang kilay ay bahagyang nakakunot sa pag-aalala. Ha? Oo naman, mabilis na sagot ni Migs. Pinunasan ng kanyang bibig. May naisip lang ako sa plate ko. Oo, yung plate. Tuloy mo na ang kwento mo, sa pusa. Tinitigan pa rin siya ni Rapa ng ilang segundo bago nagkibit ang balikat at nagpatuloy sa pagkain. Pero si Migs, habang kunwaring nakikinig, ay pinipilit na ibaling ang tingin sa kanyang show my rice. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ng mga labi ni Rapa, ang ngiti nito at ang naramdaman niyang kakaibang init. Biyernes, alas 7 ng gabi. Dapat ay nasa studio si Migs ngayon. Hinahabol ang isang plate. Pero heto siya, nakaupo sa isang plastic na upuan sa Mang Tony's Grill. Isang bukas na inuman sa kanto, 2 kanto mula sa universidad. Ang hangin ay puno ng usok mula sa barbecue, ingay ng mga nagtatawa ng estudyante at ang sintonadong boses ng kumakanta sa videoke sa kabilang tindahan. Kanina pa siya dito. Nakatatlong punas na siya sa kanyang salamin. Ang kanyang t-shirt, isang itim na shirt na may obscure band print, ay parang biglang hindi na tama. Masyado bang formal? O masyadong luma? Shep, bulong niya sa sarili habang tinitiklop ang tissue at nilalagay sa ilalim ng umuugang paa ng mesa. Nervous siya. Ito ang unang pagkakataon na makikipag-inuman siya ng ganito. Isang halos estranghero. Isang estranghero na gwardya. Isang estranghero na gwardya na... Yun na nga. Tumingin siya sa kanyang relos. 7:15 p.m. Ang usapan nila ay alas 7. Baka di na darating. Baka na-realize niya na ang weird ko. Baka... Migs. Ang boses na yon. Mababa, kalmado. Napatingala si Migs at ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Nakatayo sa harap niya si Rafa. Wala ang uniforme, wala ang batuta, ang radyo, ang bigat ng otoridad. Ang suot niya ay isang simpleng kulay abong t-shirt. Hapit ito. Mas hapit pa kaysa sa puting undershirt na nakita ni Migs sa karinderya. Bumakat ang lahat. Ang malapad niyang dibdib, ang kanyang mga braso. Naka-faded na maong ito at simpleng tsinelas. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, hindi na pulidong-pulido gaya ng dati. Mas bata siyang tingnan, mas totoo.
At mas lalong... Kanina ka pa? Tanong ni Rafa habang umuupo sa silyang katapat niya. Ha? Hindi. Kadarating ko lang din. Pagsisinungaling ni Migs habang pinipilit na huwag mapatitig sa braso ni Rafa na nakapatong sa mesa. Ang mga ugat ay kitang-kita. Sorry, nalate ako. Si Mama tumawag, galing probinsya. Kinumusta lang. Ay, okay lang. Grabe. Mabilis na sagot ni Migs. Itinaas niya ang kanyang kamay para tawagin ng waiter. Order na tayo. Libre ko, di ba? Isang bucket? Anong pulutan mo? Kahit ano, sabi ni Rafa na sumandal sa upuan. Ang simpleng kilos na yon ay nagpabaanag ng kanyang tiyan sa ilalim ng t-shirt. Umorder si Migs ng isang bucket ng beer at isang sizzling sisig. Natahimik sila. Ang ingay lang sa paligid nila ay ang ingay ng videoke. My way na naman. At ang pag-uusap ng kabilang tindahan. So, si Migs ang unang bumasag ng katahimikan. So, kamusta ang pagiging day off? Tumingin si Afa sa kanya. Ang mga mata nito na laging seryoso sa ilalim ng fluorescent light ng eskwela ay mas malambot ngayon sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Ayos lang. Nakatulog. Naglaba. Wow! Exciting. Biro ni Migs. Isang maliit na ngiti. Ikaw, di ba may plate ka? Meron, sabi ni Migs habang dumarating ang bucket ng beer. Binuksan niya ang 2 bote, inaabot ang isa kay Rafa. Ang kanilang mga daliri ay muling nagdikit, isang mabilis na kuryente sa gitna ng malamig na bote. Tagay, sabi ni Rafa, itinaas ang kanyang bote. Tagay, sagot ni Migs. Uminom si Migs. Pinanood niya si Rafa na uminom. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw habang lumalaglok. Ang mga labi nitong pinangangarap ni Migs na i-drawing ay nakasara sa bibig ng bote. Nang ibaba ni Rafa ang bote, may naiiwang kaunting bula sa kanyang ibabang labi. Pinunasan niya ito gamit ng kanyang hindala tuli. Naiiwas niyang tingin si Migs. Naramdaman ng pag-init ng kanyang pisngi. Dumating ang sisig. Ang usok at amoy nito ay pansamantalang nagbigay sa kanila ng pag-uusapan. Grabe, paborito ko to, sabi ni Migs. Kumuha ng isang kutsara. Halata, sabi ni Rafa. Nag-usap sila. O mas tama, si Migs ang nag-usap. Kinuwento niya ang stress sa Arky, ang mga puyatan, ang terror na prof, ang pangarap niyang magdisenyo ng mga parke at pampublikong espasyo. Si Rafa ay nakikinig lang, tumatango, paminsan-minsan ay magtatanong. Ikaw? Tanong ni Migs. Matapos ang kanyang pangalawang bote. Medyo tumatapang na siya. Bakit? Gwardya. Mukhang... Alam mo na. Pwedeng iba. Hindi agad sumakot si Rafa. Uminom muna ito. Tinitignan ng bote. Panganay ako, sabi niya sa wakas. 3 kaming magkakapatid. Nasa probinsya sila. Si Mama. Si Papa, wala na. Natigilan si Migs. Sorry. Umiling si Rafa. Okay lang. Matagal na. Kailangan kong mag-ipon. Para sa kanila. Para sa pag-aaral ko. Nag-aaral ka? Huminto. Pagtatama ni Rafa. Criminology. 3rd year na sana. Bigla namang na-guilty si Migs. Heto siya, nagrereklamo sa mga plate at terror na prof habang ang taong kaharap niya ay kailangang huminto para lang magtrabaho. Grabe, sabi ni Migs. Kaya pala ang seryoso mo. Trabaho yun, Migs, sabi ni Rafa, tumingin ng diretso sa kanya. Sa gabi, Rafa ako ng gwardya. Kailangan istrikto. Pero sa umaga, Rafael lang ako, yung naglalaba. Tumawa si Migs, isang totoong tawa. Lalo siyang gumaan ng loob dito. Speaking of, sabi ni Migs, medyo pinangungunahan na ng beer. Sigurado may nag-aabang sa'yo pag-uwi, no? Girlfriend? Biginan nagbago ang timpla sa mesa.
Tumigil sa pagngiti si Rafa. Tinitigan niya si Migs. Ang kanyang mga mata ay biglang naging seryoso, katulad ng sa gwardya. Nataranta si Migs. Ay shit, sorry. Ang tsismoso ko. Huwag mo nang sagutin. Bobo ko. Hindi, sabi ni Rafa, umiling. Hindi yon. Uminom ulit siya, parang nag-iisip. Wala namang nag-aabang. Okay. Pero, dagdag ni Rafa, ibinaba ang bote. Tinitigan niya si Migs ng diretso sa mata na parang sinusukat siya. Natigilan si Migs. Ha? Nagkibit balikat si Rafa. Bisexual ako, Migs. Hindi ako partikular sa girl o boy. Mas partikular ako sa tao. Ang puso ni Migs ay parang tumalon mula sa dibdib niya at dumiretso sa kanyang lalamunan. Parang may sumabog na fireworks sa loob niya, pero pinilit niyang huwag ipakita. Tumando lang siya na parang ang sinabi lang ni Rafa ay ang presyo ng sisig. Cool. Sabi ni Migs, medyo pinangungunahan na ng beer. Sigurado may nag-aabang sa'yo pag uwi, no? Girlfriend? Biglang nagbago ang timpla sa mesa. Tumigil sa pagngiti si Rafa. Tinitigan niya si Migs. Ang kanyang mga mata ay biglang naging seryoso, katulad ng sa gwardya. Nataranta si Migs. Ay shit, sorry. Ang tsismoso bo. Huwag mo nang sagutin, bobo ko. Hindi, sabi ni Rafa, umiling. Hindi yon. Uminom ulit siya, parang nag-iisip. Wala namang nag-aabang. Okay. Pero, dagdag ni Rafa, ibinaba ang bugote. Tinitigan niya si Migs ng diretso sa mata na parang sinusukat siya. Natigilan si Migs. Ha? Nagkibit balikat si Rafa. Bisexual ako, Migs. Hindi ako partikular sa girl o boy. Mas partikular ako sa tao. Ang puso ni Migs ay parang tumalon mula sa dibdib niya at dumiretso sa kanyang lalamunan. Parang may sumabog na fireworks sa loob niya, pero pinilit niyang huwag ipakita. Tumando lang siya na parang ang sinabi lang ni Rafa ay ang presyo ng sisig. Cool. Isang maliit na ngiting ang bumalik sa labi ni Rafa na parang nakahinga siya ng maluwag. Cool ha? Oo naman. Pareho pala tayo. Ang ngiti ni Rafa ay lumaki. Hala, grabe ka. Halata. Hala, grabe ka, sabi ni Mig sabay hagigik, biglang nawala ang hiya. Ang kapal. Bakit? Yung mga drawing mo? Tukso ni Rafa. Nagtawanan sila, pero ngayon iba na. Nawala na ang pader. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng bagong kuryente, isang pagkakaintindihan na hindi na kailangan pang ipaliwanag. Habang tumatagal ang gabi, mas lumalalim ang kanilang pag-uusap. Nawala na ang sir at po, ang mga bote ay nadadagdagan, ang sisig ay naubos na. Si Migs na medyo tipsy na ay inilabas ang kanyang sketchbook. Dala ko pala. Tignan ko. Sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Inabot ni Migs ang sketchbook. Ang kanyang puso ay kumakabog. Alam ni Rafa kung ano ang makikita nito at ngayon alam na rin niya na naiintindihan ni Rafa. Binuklat ni Rafa ang mga pahina. Nakita niya ang mga drawing ng mga building, sketch ng mga upuan, profile ng mga propesor. At pagkatapos, nakita niya ang kanyang sarili. Ang sketch sa karinderiya, ang isa pang sketch ng kanyang likod, ang isang mabilis na pag-aaral ng kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Rafa, tinitigan niya lang ang mga drawing. Sorry, sabi ni Migs, ang boses ay bahagyang pumipiyok. Ang ganda kasing i-drawing ng mukha mo. Tumingala si Rafa mula sa sketchbook. Tinitigan niya si Migs, ang ingay ng video kay ay tila humina. Alam mo Migs, sabi ni Rafa, ang boses ay mababa na. Magaling ka talaga, Migs. Salamat, bulong ni Migs. Lumakas ang loob niya dahil sa beer at sa pag-aamin ni Rafa. Kaya na, may isa pa akong plate. Sa Design 4 naman.
human figure drawing. Naisip ko, baka pwede kang maging modelo. Tawaas ng kilay ni Rafa. Halatang hindi niya yun inaasahan. Modelo? Ako? Oo, mabilis na sabi ni Migs. Babayaran kita syempre, yung professional rate. Kailangan ko lang yung postura mo, yung ikaw. Tumawa si Rafa, isang totoong tawa na ngayon lang nirinig ni Migs. Modelo ha? Anong ipapadrawing mo? Nakahubad? Agad na pumula si Migs hanggang sa mga tenga niya. Hindi. Grabe. Nakadamit. Pwede ngang naka-uniforme ka kung gusto mo. Yung parang nagbabantay. Seryoso. Tinitigan si Rafa ni Migs. Ang kanyang mga mata ay kumikis lang sa tuwis. Sige, pag-iisipan ko. Talaga? Sabi ko, pag-iisipan ko. Isinara ni Rafa ang sketchbook at ibinalik kay Migs. Sumanday siya. Alam mo Migs, anon? Hindi naman ako naka-uniforme. Kumunot ang noon ni Migs. Ha? Sabi ko, ngumiti si Rafa. Huwag mo na akong tawaging kuya. Pwede bang Rafa lang ako? Parang may bumukas na pinto sa dibdib ni Migs. Tumando siya, hindi makapagsalita. Rafa, mas maganda. Nagpaalam sila matapos maubos ang bakit. Si Migs ay medyo gegewang na. Si Rafa, parang wala lang. Lasing ka na, sabi ni Rafa medyo natatawa habang naglalakad silang palabas ng grill. Hindi konti lang, masaya lang, depensa ni Migs. Biglang natapilok si Migs sa isang hindi pantay na simento. Bago pa siya bumagsak, nahawakan na siya ni Rafa. Ang isang kamay nito ay humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ang isa naman ay napahawakan sa kanyang likod para suportahan siya. Idiniin siya papalapit sa kanyang katawan. Ang init ng kamay ni Rafa ay tumagos sa manipis na t-shirt ni Migs. Ramdam niya bawat daliri nito. Ang bigat, ang lakas, at ngayon ang solid na dibdib nito na dumikit sa kanyang balikat. Nakatayo lang sila doon sa gitna ng sidewalk. Si Migs, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa leeg ni Rafa. Si Rafa, nakayuko sa kanya. Ang ingay ng kalsada ay tila humina. Ang tanging naririnig na lang ni Migs ay ang kanyang sariling paghinga. Nakita ni Rafa ang pagtititig ni Migs. Ang kanyang mga mata ay dumilim. Dahan-dahan ibinaba pa ni Rafa ang kanyang mukha. Isang tanong, isang pahintulot. Hindi umatras si Migs. At naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito malunamin, hindi rin ito marahas. Ito ay tiyak. Ang lasa ay beer at sisig at isang bagay na hindi pa natitikman ni Migs kailanman. Ang mga yabi ni Rafa ay mas malambot kaysa sa inaasahan niya, pero ang pagdiin ay matatag. Naramdaman ni Migs ang paghigpit ng kamay ni Rafa sa kanyang likod. Mas idiniin pa siya. Napakapit si Migs sa t-shirt ni Rafa. Kinukumot ang tela sa kanyang mga daliri. Ang simpleng paglalapat ay naging isang tunay na halik na. Gumalaw ang mga labi ni Rafa at bumukas ang bibig ni Migs. Naramdaman niya ang dila ni Rafa. Isang mabilis, mainit na pagdampi. Nagtatanong at sinagot niya ito. Ang puso niya ay sumabog sa kanyang dibdib. 1,000 maliliit na kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Matindi ito. Matagal. Mas matagal kaysa sa inaasahan nilang dalawa. Nang sa wakas ay humiwalay sila. Pareho silang humihingal. Ang kanilang mga noo ay halos magkadikit pa rin. Si Rafa ang unang nagsalita. Ang boses ay halos bulong na lang. Shit. Si Migs ay hindi makapagsalita. Nakatitig lang siya. Ang kanyang mga labi ay basa at medyo namamaga. Dahan-dahan bumitaw si Rafa. Pero hindi binitawan ng braso ni Migs, inalaya niya itong tumayong ng diretsyo. Ang ekspresyon ni Rafa ay seryoso pero ang kanyang mga mata ay nag-aapi na. Saan ka uuwi? Tanong ni Rafa pero iba na ang ibig sabihin nito mayon. Sa Cubao, magje-jeep. Sabi ni Migs, ang boses ay nanginginig. Hatid na kita sa sakayan, sabi ni Rafa. Naglakad sila sa tahimik na kalsada.
Ang katahimikan sa pagitan nila mayon ay hindi na komportable. Ito ay mabigat, puno ng kuryente, puno ng nangyari. Pagdating sa sakayan ng jeep, huminto sila. Sige, salamat sa pangasa mo. Salamat sa libre. Sabi ni Rafa, ang tingin ay hindi maalis sa mga labi ni Migs. Isang jeep ang huminto sa harap nila. Rektang Cubao yan? Tanong ni Migs sa driver, para lang may masabi. Bago pa sumagot ang driver, may kinuha si Rafa sa kanyang bulsa. Isang maliit na notebook at isang ballpen. Yung notebook ng gwardya. Text mo ko pag uwi mo ha, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay seryoso. Gusto kong malaman na nakauwi ka ng ligtas. Natigilan si Migs. Ha? Paano? Inabot ni Rafa ang notebook. Sulat mo number mo! Ang kamay ni Migs ay nanginginig habang isinusulat ang kanyang numero. Ibinait niya ito kay Rafa. Sige na, sakay na. Baka mapuno, sabi ni Rafa. Mas malumanay na ngayon. Sumakay si Migs sa jeep. Umupo siya malapit sa bintana. Habang umaandar ang jeep palayo, tinitigan niya si Rafa na nakatayo pa rin sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakatingin ito sa kanya. Itinaas ni Migs ang kanyang kamay. Itinaas din ni Rafa ang kanyang kamay. Lumiko ang jeep. Nawala na si Rafa sa paningin. Sumandal si Migs sa bintana, napangiti. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Idinikit niya ang kanyang mga daliri sa kanyang labi. Mainit pa rin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan ng blankong screen. Nagaantay. Ang biyahe pa uwi sa jeep ay isang malabong panaginip para kay Migs. Ang ingay ng makina, ang sigaw ng conductor, "Cubao! Cubao!" Ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana, lahat yon ay parang nasa ilalim ng tubig, malayo at hindi totoo. Ang tanging totoo ay ang pakiramdam. Ang pakiramdam ng kanyang mga labi, bahagyang namamaga at mainit pa rin. Ang multo ng mga braso ni Rafa sa kanyang likod at braso, malakas at matatag. Ang lasa ng beer at sisig na hinaluan ng isang bagay na di niya mapangalanan. Yun ba ang lasa ni Rafa? Nakatitig lang siya sa kanyang cellphone. Ang kanyang hinlalaki ay paulit-ulit na pinipindot ang power button. Tinitingnan ang blankong lock screen. Diyos ko, hinalikan ko siya. Hindi! Hinalikan niya ako. Hindi! Hinalikan namin ang isa't isa. Ang bawat preno ng jeep ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang sistema na nagpapaalala sa kanya kung paanong ang pagkatapilok niya ay humantong sa doon, sa pinakamatindi, pinakatotoo at pinakanakakabaliw na halik ng kanyang buhay. Pareho pala tayo. Halata, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang yon. Ang pag-amin ni Rafa, ang pagtukso nito. Ang lahat ng hiya at kaba niya sa loob ng maraming linggo ay parang isang bula na pumutok sa isang iglap. Pagbaba niya ng jeep, halos lumulutang siya. Dumiretso siya sa kanyang maliit na inuupahang apartment. Ang katahimikan sa loob ng kwarto niya ay kabaligtaran ng kaguluhan sa kanyang dibdib. Ibinagsak niya ang kanyang bag, hinubad ang kanyang salamin at tinitigan ang sarili sa salamin. Namumula ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, kumikislap. Shit, Migs, anong ginawa mo? Naligo siya. Ang mainit na tubig ay dapat nagpapakalma sa kanya, pero parang mas lalo lang nitong pinainit ang kanyang balat. Naalala ang init ng mga kamay ni Rafa. Pagkatapos magbihis ng lumang t-shirt at shorts, humiga siya sa kama. 11:30 p.m. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ulit ito. Bakit di pa siya nagte-text? Sinabi niyang i-text ko siya. Hindi, sabi niya i-text niya ako. Hindi, sabi niya isulat ko yung number ko. Sabi niya i-text ko siya pag nakauwi ako. Agad siyang napabangon. Bobo, Migs! Paano kanya i-text kung di ka muna magte-text? Pero paano kung mali ang basa niya sa lahat?
Paano kung ang halik na yun ay isang pagkakamali lang para sa kanya? Isang bagay na ginawa dahil sa beer at sa sandali. Kinakabahan. Nakauwi ka na? Ang simpleng 4 na salita na yon. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakalakas. Parang hinahampas ang kanyang mga tadyang. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Migs. Oo, kakadating lang sa apartment. Ligtas naman. Migs, salamat sa paghatik sa sakayan. Ilang segundo ng agonyang paghihintay. Ping! Unknown number. Mabuti. Migs, si Rafa to, di ba? Ping! Rafa. Oo, save mo na. Agad na nasave ni Migs ang numero. Rafa. Akala ko kailangan ko munang mag-text. Rafa. Matagal ka. Kinuha ko na lang sa logbook yung number mo. Nasa contact info ng estudyante. Namula si Migs. Stalker. Bulong niya sa sarili. Pero nakangiti. Migs. Daya. Sige. Nasa pwesto ka pa? Rafa. Oo. Mamayang 6 AM pa uwi ko. Biglang nakaramdam ng lungkot si Migs. Heto siya, komportable siya kama habang si Rafa ay magdamag na naman magbabantay sa malamig na guard post. Migs, sige, ingat ka dyan at salamat ulit sa lahat. Ping! Rafa, sige. Katahimikan. Inilipag ni Migs ang cellphone sa tabing ng kanyang unan. Yun na yun. Okay na. Nakauwi siya, nag-text si Rafa, ligtas sila pareho. Pero bakit parang bitin? Iniisip niya ang halik, ang init, ang bigat. Ping! Napatalon si Migs. Mula ulit kay Rafa. Yung sinabi mo kanina, ang puso ni Migs ay tumigil saglit. Alin sinabi? Marami siyang sinabi. Yung tungkol sa pagiging pareho nila, yung alin doon? Ping! Yung sa pag-drawing. Nakahinga ng maluwag si Migs. O baka na-disappoint. Sige, pumapayag na ako. Nanlaki ang mga mata ni Migs. Talaga? Seryoso? Oo. Kailan ba yan? Sa day off ko ulit. Martes. Martes? Oo, pwede. Saan? Pwede ba sa apartment ko na lang para tahimik at para di tayo maistorbo? Sige, text mo yung address. UMG! Sige, salamat Rafa. Sobra. Bayad ko professional rate. Oo naman. At snacks. Maraming snacks. Sige, matulog ka na. Gabi na. Sige, good night Rafa. Night Migs. Ibinaba ni Migs ang cellphone. Isang malawak na ngiti ang kumalat sa kanyang muka. Niyakap niya ang kanyang unan. At sa gabing yon, ang kanyang panaginip ay hindi na tungkol sa mga T-squares, kundi tungkol sa isang seryosong mukha, isang puting t-shirt at isang ngiti na ngayong lang niya nakita. Ang Martes ay dumating na parang isang bagyo. Si Migs ay parang nakalutang sa ulap sa buong Lunes. Naglinis siya ng kanyang maliit na apartment na parang may health inspection na magaganap. Nag-scrub siya ng banyo, nag-ayos siya ng mga libro, nagtago siya ng mga personal na gamit at bumili siya ng 3 klase ng chips at isang case ng soda. 2:00 ng hapon, day off ni Rafa. May kumatok sa pinto. Napatigil si Migs sa paglalakad pabalik-balik. Huminga siya ng malalim. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo doon si Rafa. Nakasimpleng itim na t-shirt, faded na maong at sneakers. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, halatang bagong ligo. May dala siyang isang maliit na paper bag. Hi, sabi ni Migs. Ang boses ay mas formal kaysa sa gusto niya. Hi, sagot ni Rafa, inabot ang paper bag. Pandesal, mainit pa. Salamat. Kinuha ni Migs ang tinapay. Pasok ka. Pumasok si Rafa sa maliit na apartment. Ang kanyang presensya ay tila
Agad na pinuno ang kwarto. Malaki siyang tao. Tumingin siya sa paligid, sa mga nakasabit na sketch sa pader, sa drawing easel na nakaset up sa gilid. "Dito ka lang pala," sabi ni Rafa. "Oo, malapit lang sa sakayan," sabi ni Migs. Ang awkwardness ay halos pwede ng hiwain ng kutsilyo. Ang halik, nandoon yon, nakalutang sa hangin sa pagitan nila. Hindi pinag-uusapan pero pareho nilang alam. "So," sabi ni Migs, nilapag ang pandesal. "Kape? Meron ako." Sige, nagtimpla si Migs ng kape, nakatalikod kay Rafa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naririnig niya ang mga yabag ni Rafa sa likod niya, tinitingnan ang kanyang mga gamit. "Ready na ako," sabi ni Migs. Lumingon habang hawak ang 2 tasa. "Pwede kang umupo dyan." Itinuro niya ang isang simpleng upuan na inilagay niya malapit sa bintana kung saan maganda ang ilaw. "Gusto ko yung parang nagbabantay ka, yung seryoso." Tumango si Rafa, umupo siya. Sinubukan niyang maging seryoso. Itinuwid ang likod, ipinatong ang mga kamay sa hita. Umupo si Mig sa harap ng kanyang easel, kinuha ang kanyang charcoal pencil, sinimulan niyang mag-drawing. Pero mali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat linya na ginagawa niya ay parang mali. Si Rafa ay masyadong matigas, masyadong pose. Hindi ito yung Rafa na nakikita niya sa guard post. Ang stiff mo, Rafa," sabi ni Migs, tumatawa ng pilit. Bumuntong hininga si Rafa. "Hindi ako sanay ng ganito. Sanay akong ako yung nagmamasid, hindi yung pinagmamasdan." Tumayo si Migs. "Okay lang, pahinga muna, kape muna tayo." Inabot niya ang tasa kay Rafa. Tumayo rin si Rafa. Kinuha niya ang tasa pero hindi siya bumalik sa upuan. Nakatayo lang siya sa gitna ng kwarto, tinitignan si Migs. "Migs," sabi ni Rafa, ang boses ay mababa. "Bakit?" tanong ni Migs, humigop sa sariling kape. "Hindi naman tungkol sa drawing, di ba?" Halos maibugan ni Migs ang kape niya. Natigilan siya. Hindi siya makapagsalita. Dahan-dahan, umiling siya. Humakbang palapit si Rafa. Inilapag nito ang kanyang charcoal pencil sa mesa. "Yung sa kalsada." "Yung halik?" Tumango si Migs. Ibinaba na rin ang kanyang tasa. "Akala ko baka lasing lang ako o baka na-carried away lang ako." "Hindi ka lasing." "Hindi nga. Ako rin." Isa pang hakbang. Magkalapit na sila ngayon. Mas malapit pa kaysa sa gabi sa sidewalk. Amoy ni Migs ang sabon ni Rafa at ang mahinang amoy ng pandesal. Dahan-dahang itinaas ni Rafa ang kanyang kamay. Kinuha nito ang charcoal pencil mula sa nanginginig na kamay ni Migs. Maingat niyang inilapag ito sa easel. Tinitigan ni Rafa si Migs. Ang kanyang mga mata, na laging seryoso, ay puno na ngayon ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mainit. "Gusto kitang halikan ulit, Migs," sabi ni Rafa. Ang boses ay halos pabulong. "Pero yung hindi sa sidewalk. Yung hindi dahil sa beer. Yung dito. Ngayon." Ang sagot ni Migs ay ang pagtapak niya palapit na nag-alis sa huling espasyo sa pagitan nila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang pangalawang halik ay iba. Hindi ito biglaan o aksidente. Ito ay dahan-dahan. Nagsimula ito ng malambot, isang pagtatanong. Ang mga labi ni Rafa ay maingat na ginalugarang sa kanya na parang kinakabisado ang hugis. Sumagot si Migs. Ang kanyang mga kamay ay umakyat mula sa dibdib ni Rafa, sa kanyang mga balikat hanggang sa napakapit siya sa malambot na buhok sa batok nito. Doon dumalim ang halik. Ang mga kamay ni Rafa ay bumaba mula sa kanyang balikat patungo sa kanyang baywang at hinila siya palapit hanggang sa wala nang pwedeng pagitan. Ang pagidyong maingat ay naging pangangailangan. Ang dila ni Rafa ay humanap muli ang sa kanya at sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Ito ay isang kumpirmasyon, isang pag-aangkin. Pero ang pag-aangkin ay hindi sapat sa bibig lang. Ang mga kamay ni Rafa ay humigpit sa baywang ni Migs. Itinamin nito, itinuwid, itinabi sa tagat na katawan ni Rafa. Naramdaman ni Migs ang bawat matigas na kalamnan sa dibdib ni Rafa. Ang init ng kanyang balat sa ilalim ng manipis na t-shirt.
Rafa! Umungong si Migs. Sa pagitan ng mga halik, ang boses niya ay halos di na marinig. Ang tunog ng kanyang pangalan mula sa bibig ni Migs ay parang gasolina sa apoy. Bumitaw si Rafa sa halik. Sapat lang para tignan siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanasa. Ang kanyang mga kamay ay gumapang paitaas sa ilalim ng t-shirt ni Migs at naramdaman ni Migs ang magaspang na bangpalad sa kanyang balat. Napaigtang si Migs sa sensasyon. Ito na yun. Hinawakan ni Rafa ang laylayan ng sarili nitong itim na t-shirt. Tulungan mo ko, utos ni Rafa. Ang boses ay magaspang sa pagnanasa. Nanginginig ang mga kamay ni Migs, ngunit mabilis niyang ginawa. Itinaas niya ang t-shirt ni Rafa at tinulungan siya nitong hubarin ito pataas sa kanyang ulo. At ang dibdib ni Rafa ay nasa harap niya. Ang parehong dibdib na sinusubukan niyang i-drawing mula sa memorya. Malapad, matigas, may bahagyang pawis. Napasinghap si Migs. Si Rafa naman ang humila sa t-shirt ni Migs. Hinubad ito ng mas mabilis, mas walang pasensya. Itinapon ito sa sahig. Nakatayo sila ngayon, balat sa gitna ng kwarto. Hinawakan ni Rafa ang mukha ni Migs at ang sumunod na halik ay desperado na. Ang kanilang mga ngipin ay nagtama, ang kanilang mga dila ay nag-aaway. Gumewang sila at naitulak ni Rafa si Migs paatras hanggang sa tumama ang likod ng mga binti ni Migs sa ginid ng kanya kama. Natumba sila sa kama, isang kaguluhan ng mga braso at binti. Gumulong si Rafa, napailalim si Migs, at sa isang iglap, si Rafa ay nakapatong na sa kanya. Ang kanyang bigat ay isang mainit at mabigat na kumot. Ang mga halik ay bumaba mula sa bibig ni Migs, sa kanyang panga, sa kanyang leeg. Naramdaman ni Migs ang bawat pagdampi, ang bawat pagsipsip, na nag-iiwan ng apoy sa kanyang balat. Rafa, shit, bulong ni Rafa sa kanyang leeg, bago ito kinagat ng bahagya na nagpaungol kay Migs. Sa isang saglit ng pagbabalik ulirat, ang mata ni Migs ay napadpad sa kanyang easel sa kabilang dako ng kwarto. Ang blankong papel. Yung plate ko. Bulong ni Migs, halos wala sa sarili. Tumigil si Rafa. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay madilim. Tinitigan niya si Migs. Ngumiti siya. Isang mabagal, mapanganib na ngiti. Mamaya na yan. Sagot ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. At doon, nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan. Iyon ang huling salitang kailangan ni Migs. Ang sumunod ay hindi nakaguluhan, kundi isang dahan-dahan na pagtuklas. Tinulungan nilang hubarin ang natitirang mga damit ng isa't isa, ang maong, ang sinturon, ang brief, na may nag-aapurang mga kamay. At sa unang pagkakataon, nakita ni Migs ang buong katawan ni Rafa sa ilalim ng liwanag ng hapon. Ito yung katawan na pinagpapantasyahan niya mula sa malayo, pero ngayon ay totoo. Ang bawat kalamnan ay siksik at malinaw, hindi pinalaki sa gym, kundi hunubman ng trabaho at pang-araw-araw na pagbubuhat. Ang kanyang balat ay kayumbing, at ang kanyang dibdib ay may hiwa ng kalamnan na bumababa sa kanyang tiyan. Ang tingin ni Migs ay bumaba. Napako ang kanyang tingin sa pagkalalaki ni Rafa. Ito ay matigas na at nakatutok sa kanya, at mas malaki at mas makapal kaysa sa may imaginasyon niya mula sa bakat sa uniforme. Ang mga ugat ay kitang-kita sa gilid nito. Napalunok si Migs, isang halo ng kaba at matinding pagnanasa. Migs! Ang magaspang na boses ni Rafa ay nagpabalik sa kanya. Ikaw, inilipat ni Migs ang tingin sa sarili niyang katawan. Payat, maputla at naminginig. Pero ang paraan ng pagtingin ni Rafa sa kanya ay parang siya ang pinakamagandang sining sa mundo. Gumulong si Rafa saglit, umupo sa gilid ng kama. Sa paggalaw na yon, nasilayan ni Migs ang likod nito. Ang malapad na balikat ay kumikipot sa isang makitid na baywang. At ang kanyang puwetan, ito ay dalawang perpektong bilog, matigas at siksik. Ito ang puweta ng isang taong buong araw naglalakad at nakatayo. Napagatlabi si Migs.
Nakita ni Rapa ang isang bote ng lotion sa mesa ni Migs. "Pwede ba to?" tanong ni Rapa. Hindi makasalita si Migs. Tumanggo lang siya. Kinuha ito ni Rapa at bumalik sa ibabaw niya. Naglagay ito ng malamig na lotion sa kanyang mga daliri. Hinawakan ito ang baba ni Migs. "Okay ka lang?" "Totoo." Tumanggo ulit si Migs. Ang puso niya ay parang sasabog. "Oo." Dahan-dahan sinimulan siyang ihanda ni Rapa. Naramdaman ni Migs ang pagpasok ng isang daliri. Napaidtad siya, isang maliit na sakit. "Shh!" bulong ni Rapa, hinahalikan ng kanyang panga. "Okay lang yan." Nagdagdag pa ito ng isa, ginagalaw ng dahan-dahan. Ang sakit ay mabilis na napalitan ng isang kakaibang presyon, isang kiliti na hindi niya pa nararamdaman. Napaarko ang kanyang likod. Nang maramdaman ni Rapa na handa na si Migs, pumwesto ito sa pagitan ng kanyang mga hita. Hinawakan muli ni Rapa ang kanyang muka. Pinilit siyang tumingin. "Migs, tingin sa akin," utos nito. Iminulat ni Migs ang kanyang mga mata. Nakita niya ang muka ni Rapa, ilang pulgada lang ang layo, pawisan, seryoso at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Naramdaman ni Migs ang dulo ng paggalalaki ni Rapa sa kanyang pasukan, matigas, mainit at basa. At sa isang mabagal, tiyak at hindi nagmamadaling paggalaw, naramdaman ni Migs ang pagpasok ni Rapa sa kanya. Ito ang unang pagkakataon para kay Migs, napasigaw siya ng bahagya. Isang tunyog na pinaghalong sakit at di maipaliwanag na sarap. Naramdaman niya ang kanyang katawan na bumabanat para tanggapin si Rapa. May naramdaman siyang bahagyang hapyay at alam niyang may kaunting pagdurugo. Pero ang sensasyon ay mabilis na natabunan ng isang kakaibang kapunuan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matitigas na balikat ni Rapa. "Shit! Rapa! Sakit? Tanong ni Rafa. Huminto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. "Hindi ang puno," bulong ni Migs. Tumigil si Rafa. Hinayaan siyang masanay sa pakiramdam. "Hininga." Bulong nito sa kanyang tainga. Ang mainit na hininga ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Huminga si Migs. Dahan-dahan siyang nag-relax at nang sa wakas tumanggo siya, isang senyas ng pagpapayag, doon nagsimula ang tunay na galaw. Ang pagiging maingat ni Rafa ay naging isang malakas, ritmikong pagnanais. Ang bawat pagbaon ay malalim at sinasadya, bawat paghugot ay isang pangaasar. Ang kama ay nagsimulang umugong sa kanilang galaw. Si Migs, na dating tagamasidlang ay kasali na ngayon. Sinasalubong ang bawat pag-atake ni Rafa, ang kanyang mga ungol ay sumasabay sa bawat tunog ng kanilang mga balat na nagtatama. Huminto ang mundo. Ang taning maririnig lang ay ang kanilang pinaghalong paghinga sa tahimik na hapon. Sa sahig, ang charcoal pencil na kinuha ni Rafa kay Migs ay nabali sa dalawa. Sa easel, ang papel ay blanko pain. At sa kama ni Migs, sa gitna ng lokot na kumot, ang dalawang katawan ay sa wakas, magkadikit, pinagpapawisan at tapos na. Nakahiga sila roon ng ilang minuto, parehong humihingal, ang tunog lang ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Si Rafa ay nakatagilid, nakatitig kay Migs na parang sinusubukang kabisaduhin ang bawat linya ng kanyang mukha. Dahan-dahang itinaas ni Rafa ang kanyang kamay at pinunas ang pawis sa noo ni Migs gamit ang kanyang hinlalaki. Sa paggalaw na iyon, napansin niyang isang bagay sa puting kumot ni Migs. Isang maliit, matingkad naman siya ng dugo. Natigilan si Rafa. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mantsa pabalik sa mga mata ni Migs. "Migs?" bulong ni Rafa. Ang kanyang boses ay magaspang pa rin, ngunit biglang napuno ng pag-aalala. "Dumugo ka." Agad na namula si Migs hanggang sa kanyang mga tainga. Umiwas siya ng tingin, biglang nahiya sa lahat. Oo, konti lang naman. Okay lang." Hinawakan ni Rafa ang kanyang baba. Dahan-dahan ngulit pinilit siyang paharap muli.
Ang kanyang mga mata ay seryoso, walang paghuhusga, tanging pag-aalala lang. Ako ba ang una mo? Tanong ni Rafa, ang boses ay halos hindi marinig. Isang sandaling katahimikan. Dahan-dahang tumanggo si Migs, ang kanyang pagtanggo ay halos hindi makita, nakatitig sa dibdib ni Rafa. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Rafa. Isang emosyon ang dumaan sa kanyang mukha, pagkagulat, na mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas malambot. Hinila niya si Migs palapit, inalis ang pagitan nila at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan niya ito sa ibabaw ng kanyang magulong buhok. "Shit, Migs." Bulong ni Rafa sa buhok ni Migs. Sana sinabi mo." "Gusto ko." Bulong ni Migs pabalik, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa mainit at pawisang dibdib ni Rafa. Gusto kita." Mas humigpit ang yakap ni Rafa. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal. Ang katahimikan ay napuno lang ng dahan-dahang pagkalma ng kanilang mga paghinga. Ang ilaw sa kwarto ni Migs ay nag-iba na. Mula sa matingkad na sikat ng 3:00 ay naging malambot na kulay kahel ng dapit hapon. Nakahiga si Rafa sa kama ni Migs, nakatagilid. Ang isang braso ay nasa ilalim ng kanyang ulo. Ang kumot ay nasa kanyang baywang lang. Nakahubad pa rin si Rafa, ang kanyang katawan ay kalmado na. Ang kanyang balat ay bahagyang kumikinang pa rin sa pinagpawisan. Sa harap ng easel, nakaupo si Migs. Nakasuot lang siya ng lumang t-shirt na muli niyang kinuha. Ang kanyang charcoal pencil, isang bago, hindi ang nabali, ay mabilis na gumagalaw sa papel. Wala nang panginginig, wala nang pag-aalinlangan. Ang bawat linya ay tiyak. Ang bawat kurba ng balikat ni Rafa, ang anino sa kanyang tagiliran, ang siksik na kalamnan sa kanyang hita, lahat ay lumalabas sa papel. Si Migs ay nakangiti habang gumuguhit. Sa wakas. "Seryoso ka pa rin dyan?" Ang mahinang boses ni Rafa ang nantukin. "Sabi mo modelo kita. Kailangan ko tapusin to. Ito na yung plate ko." Tumawa si Rafa. "Plate ha? Ibabagsak ka ni Ma'am Velasco pag nakita niya yan." "Wala akong pakialam." Sabi ni Migs. At sa pagkakataong ito, tumingala siya. Tinitigan niya si Rafa, ang lalaking nagbabantay sa kanyang gabi, ang lalaking sumakop sa kanyang hapon. Tinitigan din siya ni Rafa, ang kanyang mga mata ay malambot at puno ng isang bagay na bago. "Migs." "Ano?" Hindi lang to. Alam mo na." Sabi ni Rafa, ikinumpas ang kamay sa kama sa kanilang dalawa. "Hindi lang to. Isang beses." Natigilan si Migs pagguhit. Ang kanyang puso ay kumabog ng marahan. Umupo si Rafa sa kama, hinayaang malaglag ang kumot. Hindi na nahihiya sa kanyang pagkahubad. "Ayokong maging sekreto, Migs. Ayokong maging drawing lang. Gusto ko yung totoo." "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin," sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay seryoso. "Yung seryosong boses ng gwardya, pero ngayon ay puno ng pangako. Gusto ko yung malaya, yung pwede tayong kumain sa karinderya nang hindi nagtatago. Yung pwede kitang antayin sa labas ng studio nang hindi lang dahil sa trabaho." Lumapit siya kay Migs, lumuhod sa tabi ng upuan nito. Hinawakan niya ang kamay ni Migs na may hawak na uling. "Gusto kita, Migs, at gusto kong subukan to ng tapat," sabi ni Rafa. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Migs, pero mabilis niya itong pinunasan, nag-iwan ng itim na mantsa. Tumawa siya. "Pati ba yung inuman?" Ngumiti si Rafa. "Kasama yung inuman."
Hinila ni Rafa si Migs patayo mula sa upuan nito, palayo sa Aisel, at niyakap siya. Ang balat ni Rafa ay mainit pa rin. Pero Rafa, bulong si Migs sa liig nito. Ano yun? Pwede bang matapos ko muna yung drawing? Baka gumalaw ka. Tumawa si Rafa, isang malakas at masayang tawa na umalingaw-ngaw sa maliit na apartment. Sige, pero pagkatapos niyan, ako naman. Himiwalay si Migs, ngumiti at bumalik sa kanyang easel. Si Rafa naman ay bumalik sa kama, sa kanyang pwesto. Sa wakas, ang blankong papel ay nagkakaroon ng laman at sa labas ng bintana, ang gabi ay nagsisimula pa lang. Maraming salamat sa pagsama nyo hanggang sa dulo. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento. Kung medyo pinainit namin ng araw o gabi nyo, pakipindot naman ang like button. Malaking bagay yan para malaman ko kung anong mga kwento pa ang gusto ninyong marinig. At kung may mga kaibigan kayong sa tingin nyo ay alam nyo na may enjoy din ng ganitong klaseng kwentuhan, huwag kayong mahiya na i-share ang video na to. Siyempre, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwentong kikilati sa imahinasyon nyo, pindutin nyo na ang subscribe button at irig na rin yung notification bell. Muli, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa susunod, ingat palagi!